Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Idri kapatid, sagot kita. Mga masama, lagot ka na. Ang babangga magigiba. Aaksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong gabi, sino si Aaron at bakit dapat siyang iligtas sa kamay ng sariling mga magulang? Tingnan nyo, daig pa yung aso na napakaganda. Mga batang ayaw nang ibalik sa ina na mag-asawang nagpresentang tumulong sa pag-alaga sa kanila. Ni-rescue ng T3. Kukunin ko sila kahit anong mangyari. Gagawin kong lahat, maibalik lahat-lahat sa akin yung mga anak ko. Sa Bambang, Santa Cruz, Manila, mga residente nakikipagpatentero sa mga sasakyan at tetano. Ito ang aming caught in the act. Ang junction na to ay malaking perwisyo sa lugar namin. Kasi halos nasa sakop ng nila yung kalahati ng kalye. Yung sidewalk, natakpan na ng mga kalakal nila. Dahil wala silang ligtas ang mga oras kung may strong. Magandang hapon mga kapatid, habang buwibigat ang laban ng Team Ascal sa semis ng AFC Challenge Cup. Buwibigat din ang laban ng Team T3 kontra Katiwalian. Kung ayaw muna nilang mag-ahit. Ahit, ba't may ahit dyan? Dito maya-maya naming iahit ang kriminalidad at umalya para parehas ang laban ng mga api at inapi. Kaya mga tol, ito lang ang pag-cheer sa programang bawat aksyon ay para sa inyong puntos. Bakbakan na. Ahit na. Karapatan po ng bawat tao ang maayos sa pamumuhay. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay. Nakasaad sa batas yan. Ipinagbabawal rin sa karapatang pantao ang pag-torture, pagparusa o pagtrato na parang hayop sa isang individual. Ito ang aming naging basehan para i-rescue isang lalaking may kapansanan mula mismo sa sarili niyang pamilya. Paalala lang ho, medyo maselan ang mga susunod na video. Narito ang aming aming. May texter na nagbigay ng mensahe sa T3. Daig pa ang hayop kung tratuhin daw ng kanyang ama at madrasta ang anak na lalaki. Tanod daw sa Barangay Valencia sa Cubao, Quezon City ang madrasta. Para tiyakin ang sumbong, nagmanman kami sa lugar. Napitikan ng surveillance camera namin ang isang lalaki na hubot-hubad, payat at nakahiga sa pinagtagpi-tagpi na lumang plywood. Siya si Aaron at nalaman naming may kakulangan sa pag-iisip. Dahil sa kalunos-lunos niyang kalagayan, nakipag-ugnayan kami sa DSWD at WCPD sa Camp Karingal para i-rescue si Aaron. Ipinakita rin namin ang nakuhang video sa kapitan ng barangay na nagulat din at nagawa ito ng kanyang tanod. May Janet po ba kayo? Okay, oo. Janet Tomido. Dito na namin ikinasang isang rescue operation. Pasintabi po sa mga manonood. Pagpasok namin sa kinalalagyan ni Aaron, umalingasaw na baho at nagkalat na dumi ng tao ang bumungad sa amin. At ang hitsura ni Aaron parang matagal nang hindi kumakain. Kung hindi ko tignan nyo po ang bahay niya, subukan nyo po tignan. Ganyan po siya. Tingnan nyo, daig pa yung aso na napakaganda. Ang masaklap, napag-alaman namin ang madrasta ni Aaron na tanod ay siya palang naatasan pang mamuno ng Women and Children's Protection Unit ng barangay. Talagang hindi ko alam, kaya nung pinakita nyo sa akin yung video, nagulat talaga ako. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, kasama nila sa bahay. Bibigyan natin siya ng disciplinary action. Unang-una hindi tayo nag-tolerate ng mga ganyang klase at galit tayo sa ganyan. Dinala naman ng DSWD at WCPD sa National Center for Mental Health si Aaron para doon ipasuri. Natin siya sa National Center for Mental Health para patitingnan sa
psychiatrist para at least alam natin kung ano yung next na aksyon na gagawin natin, kung saan natin siya i-refer, kung ililipat pa talaga ng institution or what. Pangangalaga ngayon kay Aaron. Nasa linya po ng aming telepono si Kapitan Luisito de Guzman ng Barangay Valencia, Cubao, Quezon City. Magandang hapon, Kapitan. Magandang hapon po. Ay, sir, nasaan yung demonyo ninyong tanod, yung madrasta ng kaawa-awang bata? Opo. Nasaan na yung tanod ninyo na demonyo? Sinuspindi ko na po. Ha? Yung araw din po yun ay binigyan ko po siya ng menu para suspindihin ko po. Sinuspindi nyo lang, hindi nyo sinibak. Ginagawa ko pa po ng investigasyon kasi talagang namanga po ako at nagulat po ako sa nangyari pong ganun. Ay, hindi ho ninyo natutunugan dyan sa barangay ninyo na may kinukulong na may sira sa pag-iisip, kinukulong at pinapabayaan lahat at tao pa ninyo. Hindi ho ninyo natutunugan yan, Chairman? Katunayan po, hindi ko po talaga alam kaya nagulat po ako. Pagkakita po kagad sa akin ng inyong mga reporter, dali-dali ko po silang sinamahan. Katunayan nga po, pinagalitan ko yung tanod ko. Dahil sabi ko, hindi natin kinukusinting ganyan dahil nag-rescue nga tayo ng ganyan. Tapos ikaw, ginagawa mo pala yan. Pinagalitan ko po yung tanod ko. Chairman, Sir, Chairman, si Rafi po, narinig niyo po ako, Chairman, Kap. Sir, mauna po yung dating ni Sir. Okay. Ito, narinig mo na ako, Chairman. Opo. Okay. Para sa akin, sabi mo, hindi mo natutunugan. Isa kang pulpol at inutil. Kasi barangay chairman ka, dapat alam mo yung mga nangyari sa lugar mo, especially yung bahay ng mga opisyal mo sa barangay. Sana umu-orbit-orbit ka, umiikot-ikot ka, titi mo yung mga paligid. Hindi umu-orbit ka para mangutong sa mga jeepney driver, tricycle driver. Umu-orbit ka, ikot. At tingnan mo yung kapaligiran mo. Hindi ako maniniwala na hindi nakarating sa yan. Nakarating sa iyo yan. Imposibleng hindi. Ang masakla pa nga nito, huwag ka shush. Tamayin ka muna, sandali. Ang masakla pa nito, Padre, ginawa mo pang chief ng Women's and Children's Desk, yung barangay tanod mo, na nagkukulong ng tao na parang animal, parang hayop. Kaya nga po, sir, kung alam ko yun, sir, hindi po ako magugulat at hindi ko sasamahan yung mga reporter. Talagang wala po akong alam doon. Sa susunod, Chairman, magbahay-bahay ka, sir, ha? Bakit pagkampanya, kaya nyo magbahay-bahay? Bakit ngayon na kayo ay elected na, hindi na kayo nagbibisita sa bahay-bahay? Bisitahin mo pa rin, bahay-bahay, ha? Para malaman ko ano mga pangyayari sa bahay nila. Ano po, Mr. Chairman? Opo. Chairman, isa lang, pahabol lang ako. Ngayon, alam mo na, Chairman, anong gagawin mo ngayon? Mag-sorry. Tatanggalin po natin yung tanod. Binigyan ko muna siya ng explanation. Ano na ang gagawin mo sa mga kasong tulad nito, lilisto ka na? Opo. Lagi kang gising. Hindi Opo. pwedeng Ngayon lang lalagyan ka ng ganun ipot sa iyong dito sa amin. bumbunan ng mga tauhan mo, pinagkakatiwalaan mo para meron palang tinatagong bantot. Hindi ho ba? Opo. Ang napakasakit ho na malaman you're the last to know, ikaw ang huli. Yun ang sinasabi kong salitang yung tinotorotot kung tawagin. Tinorotot Opo. ka ng tanod mo. Ngayon, maging listo ka na. Leksyon na yan. Listo, kilos, pronto. Ayun. Opo. Sige po, Mr. Chairman, maraming salamat sa iyo, Kapitan Luisito de Guzman. Samantala, panawagan. Si Clifford Butay, isang lalaki, 26 years old, ay taga Culiat, Central Quezon City. Nawawala siya noong pang-10 ng Enero 2012. May kapansanan rin po sa pag-iisip. Kung sino man nakakita sa kanya, pakitawagan po ang aming hotline number, 0918-983-8383. Maraming salamat po sa inyong tulong. Sa pagbabalik ng kakampi ng sambayanan, magkapatid na ayaw ibalik sa ina ng mag-asawang nagpresentang tumulong sa pag-alaga sa kanila, ni-rescue ng T3. Kukunin ko sila kahit anong mangyari. Gagawin kong lahat, maibalik lahat-lahat sa akin yung mga anak ko. Parubal na junk shop sa Bamban, Santa Cruz, Manila, ilalagay sa ayos ng T3. Mamaya yan sa aking Caught in the Act. Ang junk shop na to ay malaking perwisyo sa lugar namin. Kasi halos nasa sakop na nila yung kalahati ng kalye. Yung sidewalk, natakpan na ng mga kalakal nila.
Isang OFW sa Saudi Arabia, minamaltrato raw ng kanyang amo at pinababayaan ng ahensya sa saklolohan ng catering. Walang yakang pulis ka, hinipuan mo pa ako, kinaladkad mo ako, papatanggal kita sa pagkapulis mo. Erwin Kerapi,